Ganap ng batas ang papatigil o paggamit ng mother tongue o local dialect bilang medium of instruction o wika sa pagtuturo sa kindergarten hanggang grade 3. Yan ay matapos mag-lapse in tulo ang panukala nang hindi ito pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Inaamyendahan ng Republic Act No. 12027 ang Sections 4 and 5 ng Republic Act 10533 o Enhanced Basic Education Act of 2013 kung saan nakasaad na wikang Filipino at English ang gagamitin sa pagtuturo sa mga estudyante habang regional language ang gagamitin bilang auxiliary media of instruction o pantulong sa pagtuturo. May mga kwento na nakagapos sa tanikalan ng panahon. Mga tinig na halos mawala na sa alaala. Ito ang kwento ng tanikalang wika. Isang pariralang nagpapaalala sa atin ng pagkakaiba-iba ng ating mga wika at ng kanilang mahalagang papel sa ating kasaysayan. Mula sa mga bulong ng sinaunang panahon hanggang sa sigaw ng revolusyon. Paano nga ba naging tanikala ang ating mga wika? Paano ito nagsilbing instrumento ng pagkakaisa at paghahati? Samahan niyo kami sa pagtuklas ng katotohanan. Meron tayo ng 18 lengguwahe na kung saan ito nagpapatunay na ginagamit ko ng iba't ibang mga tao sa partikular na komunidad o lipunan na kung saan ito'y mahalaga sa pamagitan ng pakikipag-usap sa iba't ibang mga tao na kung saan doon nila nilalahan ang kanilang mga saloobin o mga gustong sabihin sa kanilang mga kasama. A documentary exploring the vital role of language in connecting generations sa ating bansa, ang Mother Tongue-Based Multilingual Education or MTB-MLE ay susi sa pag-unlad ng ating mga kabataan. It helps them build a strong foundation in their native language before learning other languages. Layunin nito na mapanatili ang ating mga katutubong wika at payaman ang pag-aaral ng mga bata. This program strengthens their identity and fosters a deeper appreciation for their cultural heritage. Alam niyo ba kung gaano karami ang mga wika dito sa Pilipinas? Mayroong mahigit 150 from Ilocano to the north to Cebuano in the Visayas and Tausug in the south. Ang ating bansa ay tunay na salamin ng linguistic diversity. Ang Filipino based on Tagalog ay ang ating pambansang wika at ang English serves as an official language alongside it. This linguistic richness is a source of pride and strength for our nation. Ngayon, samahan niyo kami sa Pulo Elementary School. Ito ay isa sa mga paaralan sa Cabuyao, Laguna. Pinatag ang paaralan nito taong 1927. Matanda na rin kung susumahin, kaya ito ang napili namin upang alokan. Paniniwala sa kahalagahan at epekto ng pagtanggal ng mother tongue na subject sa curriculum. Sa paglibot ng aming grupo, aming binisita at upang makapanayam ang estudyanteng municipal dito sa Pulo Elementary School na si Dr. Odifer R. Vista. Siya ay umuupong municipal sa loob ng 2 taon.
Greetings everyone. Nandito kami ngayon sa Pulo Elementary School, specifically sa Principal's Office. At kasama namin ngayon si, ayos niyo po bang magpakilala? Mr. Auditor Vista. Mr. Auditor. Thank you po sa pag-accept sa amin today. Gusto na po namin itanong gaano na po kayong katagal na school principal po ng Baral. 2 years. 2 taon na. 2 taon. Ngayon po kasi itatanong po namin yung about sa eradicating or termination po ng mother tongue subject po sa elementary school. Ready na po ba kayo sa mga... Ready naman. Thank you. For question number 1, Doc, ano po ang inyong masasabi tungkol sa kahalagahan ng mother tongue-based education? Pag sinabi kasi mother tongue, yun yung unang langlingwahe nating mga Pilipino sa bahay o ay mga nasa Southern Tagalog. Eh, mahalaga naman siya sa pag-aaral, sapagkat lagi mga mag-aaral natin sa grades, kinder grades 1, 2, and 3 na siyang nakakaintindi ng mother tongue. Kung sa atin is sa Tagalog. Kasi doon nila maintindihan yung communication, yung pinapaliwanag ng teacher sa kanila, kung ano yung pinapaliwanag nila in terms ng mga ibang mga signatura na kailangan ng talagang mother tongue na pagpapaliwanag. Para naman po sa question number 2, paano po nakatutulong ang mother tongue-based multilingual education sa pag-aaral ng mga bata sa inyong pong paaralan? Ayun nga, yung sabi mo kanina, way ng communication, way ng pagkakaintindihan ng bata sa kanang guro, sa pag-aaral nila bilang mga nasa basic education ng ating educational system. Napakahalaga naman yun. Basta na mas matutunan nila kung ano yung mga bagay o mas matutunan nila kung ano yung mga kailangan nilang intindihin sa mga mahihirap na mga words. Thank you. Sa pangatlo po, kayo po mismo, ano po ang inyong pangangatwiran pagdating sa usapin na pag-alis ng mother tongue subject sa curriculum? Kayo po ba ay sang-ayon dito or hindi? And bakit po naging gano'n ang inyong stand? Sa akin naman, wala namang problema sa akin tanggalin o hindi. Ang bottom line lang naman dyan, ang pinakamahalaga ay magkaintindihan o yung learning ng mag-aaral ay nandun pa rin. Nandun pa rin yung pangunawa ng ating mga mga. Hindi naman yan binabase sa kung ano yung lingwahe mo. Hindi binabase yan kung paano yung komunikasyon, paano magiging transparent o magiging maipapaliwanag ng mabuti sa mag-aaral yung kanilang lesson. Kahit naman sa atin, kahit English yan, kung yun yung way kung paano ka matuto, then yun naman. Sa kanila naman, di ba, halos may mga mag-aaral din ng English speaking. Yes po. Mas natututo sila sa English. May mga mag-aaral din na Tagalog din, mas natututo. Depende naman yun. Kung ano naman yung mas ikagaganda ng education natin, hindi. And bilang po ng guro po dito sa elementary school, ngayon na maaaring maalis ang mother tongue subject, ano po sa palagay niyo ang may matimbang na epekto pagdating sa mga mag-aaral? Pros po ba o yung consequences? Parang wala naman. Parang kasi nakaraang mga curriculum naman noon, hindi naman ini-implement yung may mother tongue ka, may hindi mother tongue. Pero sa mga noon, mas maganda pa nga yung tinatakbo ng mga education. Mas maganda pa nga yung naibibigay ng education kahit hindi sa pilitan yung paggamit ng mother tongue. Basically, you're saying na balance lang, whether merong mother tongue or wala, as long as yung teaching ways po ng isang teacher is effective para matutulungan. Doon lang naman nagkakaroon. Hindi naman kung ano yung medium of instruction mo. Hindi. Useless lang din naman mother tongue gagamitin mo. Hindi naman din naiintindihan yung lesson. Useless lang din naman English yung gagamitin mo. Pero ganun pa rin naman yung output ng mga learners mo. For the last questions po. May last pa talaga. Yes. Kung sakali po na tuluyang may alis na sa curriculum at susunod pang henerasyon ng mother tongue subject, paano po kaya natin mapapanatili ang paglaganap at pagpapahalaga sa ating sariling wika? Mayroon po ba kayong mungkahi? Siguro ay ano lang naman. Sa akin naman, kung paano naman lang mapanatili, gamitin lang ng tama ang ating lingwahe, ang ating wika.
wikang pambansa ng TAM. Hindi naman kailangan kasi dahil ikaw ay marunong sa mga ganong lingwahe, kung ano na lang sinasabi. Pananatiling natin kahit saang sulok ng paaralan, kahit saang sulok ng bahay, ng tama lang. So, ayun na po yung mga katanungan po namin today. So, we are thankful po na yung support po ninyo sa pagsagot po at pag-welcome po sa amin today is really crucial po para sa amin na bigyan po kami nito ng significant learning and insights po na dadalhin namin hindi lang po sa pag-graduate namin pati na rin po sa nagtuturo na rin po kami sa thank you so much po, Doc Vista. Congratulations. Good luck. 2 years pa, no? Kami ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga naging parte ng dokumentaryong ito sa paglalaan ng kanilang mga oras at sa buong sikap na pagsagot ng aming katanungan ng may buong husay. Napakalaki ng inyong naging kontribusyon para mapagyabong pa namin ng aming mga kaalaman tungkol sa aming naging paksa. Muli, maraming salamat. Sa aming pagpapatuloy, isinama na rin namin ang saloobin at mungkahin ng mga mag-aaral mula sa pamantasan ng Kabuyaw. Alam mo po ba kung ano ibig sabihin ng mother tongue po? Yun yung lengguwahe na parang nakasanayan or kinagisnan mo na salita, gano'n. Ano po ang iyong mother tongue? Pwede niyo po ba kaming bigyan ng sample or ano po yung alam niyong mga salita? Kasi kinagisnan ko na talaga Tagalog. So, more on Tagalog na. Pero sa bahay, may time nagbibisaya sila mother, yung parents ko. Kasi si Papa kasi sa Visayas, tapos si Mother sa Mindanao. Pagkakaalam nyo pag sinabing mother tongue po? Ayun po yung language na ginagamit nyo on a daily basis. Tapos next question po is, ano po ang inyong mother tongue? Pwede nyo po bang kaming bigyan ng kahit onting sample lang po? Tagalog po. Ito po yung sinasabi ko ngayon po mother tongue. So last question po. Can you guess how many language ang meron sa Pilipinas? More than 2. Alam niyo po ba kung ano yung 2 na yun? Since second language naman po natin, mostly ng mga tao is English. Isali po siya. Tapos yung mother tongue nga po ng Tagalog. Pero alam ko po more than 2 kasi meron pa po mga ibang language. What do you think is the effect of removing or eradicating the mother tongue subject in the PED curriculum? So, para po sa akin, yung bad effect ng pagkawala ng subject na mother tongue, since ngayon, ang mga bata ay madalas nang nakatutok sa cellphone, diba, mas natututunan nila yung salitang English kaysa sa Tagalog. Sa totoo lang, sa panahon ngayon, mas madami pa yung batang mas matatas magsalita ng English kaysa sa Tagalog. At kailangan pang mag-adjust ng mga magulang nila na sila ang mag-English para maintindihan nila ang kanilang anak. Last question is, can you guess how many languages ang meron sa Pilipinas? Sa tingin ko yung pangunahing languages ang meron sa Pilipinas ay yung Tagalog, English at saka Bisaya. So, ilan po sila? Para sa akin, 3. Thank you po. Nakikita natin kung paano nag-uugnay ang ating likas sa mga nakaraan, kasalukuyan at maging sa hinaharap. It's a chain that binds us together, generation after generation. Let's continue to nurture and celebrate the richness of our languages, ensuring that the unbroken link remains strong. Mabuhay ang ating mga wika.